kasama po natin si OIC Director 4 ng Migrant Workers Protections Bureau na si Attorney Eric Duliete. Attorney Eric, ano nga ba ang Migrant Workers Protections Bureau? At ano bang mandato ng bureau po ninyo? Ang Migrant Workers Protections Bureau, ito po yung dating anti-illegal recruitment branch ng POEA before. It can be divided into 4 divisions. Number 1 po, nandyan po yung legal assistance. Second, meron po yung Operations Surveillance Division. Third, nandyan po yung Prosecution Division. Fourth, nandyan po yung Anti-Illegal Recruitment and Trafficking Programs Coordinating Division. Ang mandato po ng ating Migrant Workers Protections Bureau is really to curb and prevent illegal recruitment. So to curb, meaning to say that there will be a prevention, dapat hindi mabiktima yung ating mga kababayan ng illegal recruitment. And at the same time, if they were victimized na, then we have to file cases. No? Ito yung tinatawag naman nating remedial aspect para matigil po, ma-stop po yung illegal recruitment. Yung legal assistance division, siya po yung nagbibigay ng counseling. Siya rin po yung nag-entertain sa ating mga kababayan na merong problema, legal, and nagpa-file ng corresponding na kaso. Ngayon, kung may illegal recruitment naman na na-report po sa atin at ito ay ongoing pa lang or yung tinatawag natin na nangyayari pa lang sa kasalukuyan, ito naman po ay hinahandle ng tinatawag natin Operations Surveillance Division natin for possible entrapment. And then we have the Prosecution Division. So sila naman po yung nag-handle ng pagpapile ng kaso at saka pagpo-prosecute na mismo from the fiscal's level up to the Supreme Court. So we are giving a pre-legal assistance where our lawyers are appealing before the Prosecutor's Office up to the Supreme Court, no, para po alalayan ng ating mga kababayan, no, na nagpapile ng kaso illegal recruitment. Now, yung isang division po natin, in charge naman sa mga social medias natin na mga campaign natin, halimbawa mga MOU signing, tapos meron tayong mga information dissemination campaign about anti-illegal recruitment, meron din po tayong mga seminars ng anti-illegal recruitment, yun naman po yung nag-handle na yun. Ano po ba ang proseso kung halimbawa ang isang OFW feeling niya nagkaroon ng violation dun sa kanyang kontrata, halimbawa napauwi ng maaga o kaya hindi nakatapos ng kontrata? Ang ating Legal Assistance Division, siya po yung nag-handle ng mga reklamo po ng mga OFWs kung meron sila kung meron silang reklamo against agency na nagpaalis sa kanila or magpapaalis pa lang sa kanila. Okay. Pangalawa, kung meron silang reklamo naman sa kanilang employer, katulad po ng nabanggitin nyo, merong hindi sila sinweldohan, o merong ginawang di maganda laban sa kanila. So, pwede rin po sila mag-file ng kaso against the employer. At minsan naman po, may mga Pilipino din na minsan mga kapwa nila OFWs na gumagawa ng medyo hindi kagandahan din sa ating mga kababayan OFW. So, pwede rin po nila yung kasuhan yun. Yung tinatawag natin disciplinary action against the worker. Yung lastly po, yung pagpapay ng kaso yan sa illegal recruitment versus in criminal nature. Yung nabanggit ko po natin kanina na tatlo ay nasa administrative aspect po, o administrative cases. Now, yung procedure po nito, actually napakadali lang, Pastor. Unang-una po, para po malaman ng ating mga kababayan, this is free legal assistance. So, wala pong fee pag pumunta po kayo sa ating tanggapan. Hindi po sila lumapit sa central office or meron po tayong mga regional offices na kung saan pwede rin po silang magpatulong kahit po nasa ibang bansa pa. Kasi meron din po tayong tatawag ng Migrant Workers Office po, no, na counterpart po natin na kung saan magbibigay din ng tulong kung nasa ibang bansa sila. Ang gagawin po nila ay pupunta sa ating Migrant Workers Office, yung MWO. Yun po yung dating Apollo, Philippine Overseas Labor Office. Now, yung po mga nasa Metro Manila, ayun yung gusto pumunta sa Central Office, tatanggapin po natin yung dali lang po, no? Punta lang po sila sa ating tanggapan. And then, we have our lawyers po ready po para mag-assist po sa kanila. They will just have to fill out some information na kailangan po sa kanilang kaso. And then, from there, tutulungan na po sila kung ito ay kailangan pang idaan po na sa conciliation mediation, itadaan po yan, no? Kung hindi po, kung yung mga kaso naman po yan na hindi na kailangan na idaan sa conciliation mediation, usually ito yung mga serious cases po, no? So, dire-diretso po yung ipapile po natin sa ating education office. Maraming salamat, Attorney Eric Duliete, sa inyong time. And sana hindi po ito yung huli. Opo.